Palo Militaw na ikaw ay nagiging vlogger na, it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. Huwag ka magalit, ano? Kasi marami na akong natatanggap ng mga feedback from other people. Hindi po ako nagagalit, nagtatrabaho lang po ako. Kaya siguro po, grabe po yung atake sa akin, kaya hindi naman ako nagagalit, hindi na ako sumasagot, no? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Legarda for Senate President. Senator Loren Legarda inalok daw ng ilang senador na palitan si Senate President Tito Soto. Tulfo versus Frasco. Senator Raffy Tulfo ginisa si Tourism Secretary Cristina Frasco sa umano'y pagpopromote ng kalihim sa kanyang sarili. Sufficiency in substance, botohan sa isang impeachment complaint laban kay PBBM, pinagpaliban ng House Committee on Justice. No work, no pay, Congressman Sandro Marcos naghain ng panukala na hindi dapat swelduhan ang mga hindi pumapasok na mambabatas. Inalok si Senator Loren Legarda para palitan si Senador Tito Soto bilang Senate President sa gitna yan ng niluluto manong kudeta sa Senado. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, sino ang nag-alok ng presidency kay Senator Legarda at tinanggap ba niya ito? Jiggy, kinumpirma mismo ni Senate President Tito Soto na inalok nga raw yung kanyang posisyon bilang Senate President kay Senator Loren Legarda, pero hindi raw tinanggap ni Senator Legarda ang alok na yan. So paano ba nalaman ni Senate President Soto yan? Nagkausap sila ni Senator Legarda noong isang araw pero hindi na niya idinetalye. Ano ba yung mga impormasyong nakalap niya? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Rather not well into it already, kapag-usapan yung mga kasi they were merely talks. Pero inalok yung Senate presidency kay Sen. Loren. That's what I was told. sinabi ba ni Sen. Loren kung anong naging response po niya? Pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Jiggy, kung matatandaan natin, bahagi ng majority bloc si Senator Loren Legarda. Pero kahit na inoffer sa kanya yung posisyon na yan, talagang confident pa rin si Senate President Soto na solid yung backing niya, solid ang suporta sa kanya ng mayorya ng Senado. Sa katunayan, meron nga raw silang matagal nang nakakausap na isa o dalawang miyembro ng minority bloc na posible raw tumalon papunta naman sa majority bloc, Jiggy. At may anong payag dito ni Senator Legarda at reaksyon ng ibang senador sa usaping ito? Si Senator Loren Legarda, nung may maikling interview kanina ay iwas sumagot doon nga sa issue kung inalok ba siya ng pagiging Senate President. Pakinggan lamang natin itong bahagi ng kanyang pahayag, G. May kumakausap daw sa inyo, ma'am? Sina Sen. Alan ba? Totoo ba, ma'am? Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Apo. Lahat naman kinakausap ko. Teka. Thank you, ma'am. Pag-iisipan ko yung tinanong ko kasi nabasa ko yung news. Jiggy, tinawag naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na malisyoso yung kumakalat daw na chismis ngayon na di umano. Si Senator Loren Legarda naman daw yung nag-volunteer na mag-recruit ng mga susuporta sa kanyang mga senador para siya yung maging susunod na Senate President. At nakausap din natin si Senator Robin Padilla na bahagi naman ng minority bloc. Para sa kanya, walang pangangailangan sa ngayon. Wala siyang nakikitang dahilan para magpalit ng liderato ang Senado. Pwera na lang, sabi niya, ibang usapan kapag umakyat yung impeachment case ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa pagkakataong yan, baka gugustuhin daw ni Senator Robin Padilla na mag-iba ng leader ng Senado. Mas gusto raw niya na taga-minorya yung mamuno sa Senado pag nagkataon. Samantala, aminado kasi si Senator Padilla na ayaw niyang mapatalsik sa pwesto syempre si VP Sara Duterte. Pero kahapon lang, natandaan mo lang, Jiggy, doon sa aking report, nakausap din natin mismo sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sabi niya, tuloy-tuloy naman talaga yung diskusyon at usapan ng mga taga-minority bloc kaugnay sa iba't ibang issue sa Senado, yung direksyon na tinatahak. Pero siya mismo ang nagsabi, sa ngayon, walang numero o walang 13 na senador na nagkakaisa at pumirma sa isang resolusyon para mapatalsik sa pwesto si Senate President Tito Soto. So yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Si
Sinimulan na ng busisiin ng House Committee on Justice ang substance o bigat ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may desisyon na bang komite kung sufficient nga in substance ang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, hindi pa nga nagbotohan itong House Committee on Justice kung sufficient in substance o sapat yung nilalaman ng unang impeachment complaint na inihain nga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinalakay isa-isa yung bawat argumentong inilatag ng complainant na si Attorney Andre De Jesus at inendorso nga ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Lisay kung tatayo ang mga ito bilang grounds for impeachment. Ang unang reklamo umikot sa grounds na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Sa unang offense, nilabag umano ng Pangulo ang konstitusyon at pinagtaksilan ang tiwala ng publiko ng payagan nga niyang arestuhin at isuko sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag itong kidnapping sa impeachment complaint. Pero ayon kay ML Party List Representative Leila De Lima, hindi sapat ang nakalatag na aligasyon. Wala kasing narration of facts. Hindi raw nakadetalye kung kailan at saan nangyari yung sinasabing pagkidnap sa dating Pangulo. Legal conclusion daw at hindi allegation na facts ang ginawa ng complainant. Narito ang bahagi ng talakayan ng mga kongresista. So how can we say that the impeachable official it should be liable because of the supposed action of the PNP? Honorable Nisay, Honorable Padiernos is asking for the overt act committed by the President or the actual participation with regards to the alleged arrest and kidnapping. Madam Chair, I think yung dapat po na wala siyang ginawa. Jiggy, sa huli ginit nga ng mga committee members na insufficient in substance ito at wala raw kidnapping na naganap dahil may isinilbing arrest warrant mula nga sa ICC nang arestuhin yung dating Pangulo. Ipinatupad lang din daw ng batas or ng bansa yung treaty obligation nito sa Interpol at iginiit din nga ni Congressman Terry Ridon na insufficient yung reklamo na binase lamang sa news articles. Jiggy. At Marian, dun sa aligasyon na paggamit ng droga ng Pangulo, ano ang pananaw dito ng komite? Jiggy, hindi rin daw ground for impeachment itong ikalawang aligasyon ng umano'y pagiging unfit to serve bilang Pangulo ito ni PBBM dahil nga umano sa drug addiction ito. Hindi raw kasi maituturing itong factual allegation kundi conclusion lamang ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Narito ang paliwanag ni Congresswoman De Lima. Unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction. Senator Amy, the sister, admitted or announced that PBBM is a drug addict. This is not a factual allegation but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. At Marian, dun sa complaint, sa impeachment complaint, ay may issue ng unprogrammed appropriations. Ano natalakay tungkol dito? Yes, Jiggy, tinalakay nga rin yung hindi pagbito ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang unprogrammed appropriations. Ayon nga sa mayorya ng mga kongresista ay hindi naman minamandato ng saligang batas na i-veto ng Pangulo ang mga unprogrammed appropriations. Ayon pa kay Congressman or Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, kailangang ipakitang may probisyon sa saligang batas na nilabag ang Pangulo rito. Giit naman ni Manila Representative Benny Abante, pawang hearsay lamang yung basihan ng ika-4 na offense na nakinabang umano si PBBM sa kickbacks mula nga sa budget insertions at flood control projects. Wala rin daw recital of facts sa reklamong inihain. At hindi rin kumbinsido yung mga kongresista na impeachable offense ang ikalimang aligasyong binuo ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpan umano yung kanyang mga kaalyado sa flood control scandal. Giit ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, hindi maglalagay ng pinipitagang mga miyembro sa ICI ang Pangulo
para pagtakpan nga ang korupsyon. Jiggy, hindi rin natapos yung deliberasyon ngayong araw at ipagpapatuloy ito bukas ng House Justice Committee. Bukas tatalakayin naman yung ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo at sa kapagbobotohan ng komite kung sufficient in substance ang mga ito. Kapag hindi naman lumusot ang mga reklamo, mababasura ang mga ito. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Blacklisted na sa gobyerno ang 4 na contractor na dawit sa flood control scam at posible pa raw humaba ang listahan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ilan pang contractor ang posibleng maban sa gobyerno? Jiggy, sa ngayon, nasa 16 na contractors daw yung sumasailalim kasalukuyan doon sa proseso para mapag-aralan kung dapat ba silang isama doon sa mga blacklisted o hindi. Pero ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 4 sa mga contractors na yan ay sigurado ng matatanggalan ng lisensya. Gayunman, sa taya ng Department of Public Works and Highways, baka daw umabot ng humigit kumulang nasa 6 na po pa yung mga contractors na pwedeng makasama dito sa mga blacklisted. Pero hindi na pinangalanan pa ng Malacanang kung ano-anong mga contractors o sino-sino itong mga contractors na kasama doon sa mga blacklisted. Hindi daw kasi yun otomatiko na kung matatandaan kasi natin, Jiggy, nang nag-present si Pangulong Bongbong Marcos noong top 10 contractors, kasama yun doon sa mga tiningnan. Pero ang sinabi ni Jose Castro, hindi daw automatic na blacklisted sila. Ipinresenta lang daw kasi ni PBBM yung mga top 10 contractors na nakakakuha ng mga malalaking deal with the government but doesn't mean na kasama sila doon sa mga anomalya sa flood control. Jiggy. At Maricel, sa dami ng mga ito, papaano yung mga magiging proyekto ng gobyerno? Paano nila sasaluhin yung ibang mga projects? Well, siniguro naman ng Malacanang na hindi daw makakaapekto itong pang-blacklist nila sa mga contractors sa mga isinasagawang infrastructure projects. Malinaw din daw yung direktiba na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bayaran agad yung mga contractors na naka-deal ng gobyerno na maayos naman magtrabaho para rin makita daw ng mga contractors na wala silang dapat na ikatakot kung magkakaroon sila ng transaksyon o negotiation with the government. Ito nga daw ginagawang pang-blacklist doon sa mga pasaway na mga contractors, pagbubukas naman ng pintuan doon sa mga contractors na maaayos din naman daw na magtrabaho. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ay hindi po maaapektuhan ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng mga infrastruktura sa bansa natin dahil marami pa po ng mga contractor na masasabi natin na maaayos magtrabaho. Magbubukas po ng pintuan itong sinasabi ng Pangulo na ang matitino at maaayos na mga kontraktor ay babayaran agad. At Maricel, yung ICI na binuo ng presidente ay humihinga pa ba? Nako, Jiggy, hindi pa tayo sigurado kung anong mangyayari sa Independent Commission for Infrastructure. Pero malinaw yung naging pahayag ni Jose Castro kanina na ipinagpapaubaya ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICI kung ano yung mangyayari sa kanila. Independent body raw kasi ito, ang sabi ni Jose Castro. So, kung kailangan ng ICI ng dagdag na personnel halimbawa o kaya ay dagdag na budget, kailangan daw nila makipag-coordinate sa Office of the President para maibigay ito ng Office of the President sa ICI. Ngayon, kung tingin naman nila mukhang tapos na o malapit nang matapos yung kanilang mga activities, yung kanilang mga mandato, sila rin daw yung dapat na makipag-usap sa OP nang sa gayon ay maaksyonan. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Kung ano ang kung gusto pala lang magpatuloy, sabihin lamang nila sa Pangulo at susuportahan sila. Kung sasabihin po rin nila na tapos na kanilang obligasyon, makikinig po ang Pangulo. At Maricel, mismo si Ombudsman Remulla nagsabi dati na nahirapan silang makakuha ng salin ng mga mambabatas na dawit sa flood control. Kaya bang brasuhin ito ng palasyo? Nako, Jiggy, bagamat malinaw doon sa pahayag ng Ombudsman na dismayado sila dahil nga dito sa medyo mahirap na pagkuha ng kopya ng SALN, malinaw naman yung naging pahayag ng Malacanang na kinikilala nila yung separation
of Powers. Ang sabi ni Yusek Castro, kung ano daw yung polisiya at yung rules o panuntunan ng ibang sangay ng gobyerno, gaya na lang halimbawa ng Kongreso, pagdating dun sa pag-i-issue nila ng kopya ng SALN ng kanilang mga kongresista, nire-respeto raw yan. Iginagalang daw yan ng Malacanang at hindi daw sila makikialam dyan. Ayaw daw kasi ng Pangulo na magkaroon ng tinatawag na executive overreach. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, bagong unit team sa 2028 elections, posible kaya? At 3 tax complaints laban sa mag-asawang Diskaya binasura ng DOJ. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kamakailan ang ideya na magsanib puwersa ang administrasyon at oposisyon para talunin si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Pero ayon kay Senator Risa Hontiveros, wala pang pag-uusap tungkol dito. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, posible nga ba ang bagong unit team? Gigi, para kay Senator Risa Hontiveros, maaga pa para sabihing magkakaroon ng alyansa ang oposisyon at administrasyon para sa 2028 elections. Wala parang kumakausap sa oposisyon mula sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung umabot man daw sa ganitong punto, ay kailangan itong pag-usapan at pag-isipan mabuti ng oposisyon, lalo't magkakaiba sila ng nakaraan. Narito ang pahayag ni Senator Hontiveros. If we need the President's camp in order to slay the Vice President's candidacy in 2028, it would require, if that possibility arose and approached us, it would require a lot of thinking and talking among us first. Gigi, na unang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa itong mga kakampigs o ito yung mga supporter ni dating Vice President Leni Robredo at yung mga pro-Marcos. Bukas naniniwala si Trillanes na ito lang ang paraan para nga matalo si VP Sara kung tatakbo siya bilang Pangulo. Bukas din daw ang iba nilang kaalyado na makasama ang administrasyon. Sa ngayon, wala pang bagong komento ang palasyo tungkol dito. Gigi? At Camille, dati nabanggit ni Senator Hontiveros na open siya tumakbo sa pagka-presidente. Nagbago bang kanyang posisyon? Gigi, tatakbo raw si Senator Risa Hontiveros kung siya ang pipiliin ng oposisyon na maging standard bearer. Sinabi yan muli ni Hontiveros sa Foreign Correspondents Association of the Philippines Forum. Kailangan daw magdesisyon ng oposisyon kung sino ang kanilang magiging pambato. Kumpiyansa rin ng senadora na kayang talunin ng oposisyon, si VP Sara. Kailangan lang daw magkaisa ang oposisyon at iba pang civil society groups sa iisang layunin. Sa ngayon, nasa proseso pa rin daw ang oposisyon sa paghahanap ng standard bearer sa 2028 presidential elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Hontiveros. There are civil society groups really picking up the advocacy and pushing strongly. All opposition, oppositional, reform-minded, modernizing forces to come together and present the best offer we can make to citizens and voters really for changes in our system. They will be proposing a process to choose and rally around one slate and one standard bearer. Yan munang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Ibinasura ng DOJ ang 3 tax complaints laban sa mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, bakit binasura ang mga reklamo?
Jiggy, walang nakitang sapat na basehan ng Department of Justice o DOJ para tuluyang kasuhan ng mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya kaugnay sa reklamong may kinalaman sa excise tax. Ayon kasi sa DOJ, ang mga importer o ang lokal na dealer ang mga may pananagutan dapat dito. Napatunayang buyer lamang ang mga Diskaya at hindi sila ang mismong nag-import ng mga pinagmamay-aring luxury vehicles. Samantala, nakitaan naman ng sapat na basehan yung dalawa pang reklamong tax evasion laban sa mga Diskaya. Ayon sa DOJ, hindi kasi nakapagbayad ng tamang buwis ang mag-asawa dahil underdeclared ang kanilang income o kita sa kanilang mga income tax returns noong taong 2020 at 2021. Ito raw yung panahon na ang mag-asawang Diskaya isilbi ng construction. Dahil dito, isinampa na ng Court of Tax Appeals ang tax evasion cases. Pakinggan natin ang pahayag ng DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez. Nakita po ng BAR upon their assessment that may misdeclaration sa ITR based sa profit o kinita ng sole proprietorship nila for those periods, for that period of time. And of course, may tax liability such as in this case, may criminal charges nga po na na-file sa kanila. Jiggy, nilinaw naman ng DOJ na iba pa ito sa mga kasong kinakaharap ng mga Diskaya na may kaugnayan naman sa flood control scandal. Jiggy. At Mon, kaugnay dun sa Ghost Project sa Davao Occidental na kinakaharap din ng mga Diskaya. Kumusta ang pagdinig dito? Well, Jiggy, ngayong araw sana nakatakda yung pre-trial para sa kasong graft and malversation of public funds laban kay Sara Diskaya at 9 na iba pa. Kaugnay nga ito sa 95 million pesos na halaga ng Ghost Project sa Davao Occidental. Sa pamamagitan ng video conferencing lamang dumalo si Diskaya at iba pang mga akusado. Pero kinwestiyon ng abogado ni DPWH District Engineer Rodrigo Larete ang naturang pre-trial. Anya, hindi dapat ito magsimula hanggat hindi pa natatapos ang markings ng mga dokumento. Premature pa raw ang pre-trial dahil hindi pa nila alam ang laman ng mga nasabing dokumento. Bagay na pinaboran naman ni Presiding Judge Leico. Nasa 4,000 pahina kasi o 3 mga luggages na puno ng mga ebidensya at dokumento ang dala ng prosecutor panel mula sa Ombudsman Visayas. Pero kalahati pa lang niyan o ng isang luggage ang namamarkahan. Sa February 27, alas 2 ng hapon ang itinakdang araw ng pre-trial. Hiling din ng legal counsel ng mga akusado na padaluhin na lamang ang kanilang mga kliyente sa pamamagitan ng video conferencing ang buong paglilitis. Pero hindi sumang-ayon dito ang prosecutor. Jiggy. At Mon, yung mga sasakyan na pinapa-auction ng gobyerno na pag-aari ng mga Diskaya, ano na nangyari dito? Muling ipapasubasta ito, Jiggy, ng Bureau of Customs itong 10 luxury vehicles ng mga Diskaya. Itinakda yan sa February 11, alas 10 ng umaga sa Manila Port. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Camp Crame. Sa iba pang balita, maglalabas ng panibagong warrant of arrest ang korte laban sa wanted na negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay DOJ Prosecutor General Richard Fadulion, lalabas ito ng Regional Trial Court sa San Pablo, Laguna. Hinihintay pa ito ng DOJ. Nauna na naglabas ang arrest warrant ang mga korte sa Lipa, Batangas at Santa Cruz, Laguna laban kay Ang. Patuloy pa rin tinutugi sa negosyante na tinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. As of now, wala pa rin kaming information. We're still following it up. Although I understand that last week, nagkaroon na ng arraignment last Friday. The first 2 courts that issued the warrants, these are all non-bailable offenses. Susunod, 2 kongresista nagkainitan sa isyu ng China. At sa dokumentado, nauusong gamot na nakakapayat, ligtas nga ba? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagbanta si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa maghahain siya ng ethics complaint laban kay Minority Floor Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Sa gitna yan ng kanilang sagutan sa Kamara kahapon matapos mag-privilege speech si Libanan. Pinunan ni Libanan ang paggamit ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na makarikature ni Chinese President Xi Jinping sa isang university lecture. Git ni Libanan, hindi naman niya dinidepensa ng China. Nananawagan lang daw siya na pairali na disiplina at profesionalismo ng mga kawani ng gobyerno. Sagot naman ni Rodriguez, nakakainsulto raw na tila pinagtatanggol pa ng isang mambabatas ang China. Anya dapat bawiin ni Libanan ang kanyang mga payag, kung hindi ay maghahain siya ng ethics complaint. Patriotism is not measured by how loudly we speak, but how responsibly we act. No one here questions the sincerity of the official involved. This is not about silencing voices. It is about aligning voices. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, J. Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels, with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. Formal nang umupo si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Pinalitan niya si Senator Amy Marcos. Sa sesyon ng Senado, nagmosyon si Senator Mig Subiri na ihalal si Tulfo sa naturang posisyon. Walang senador na tumutol. Nauna nang pinaliwanag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na binibigay lamang ang naturang posisyon sa mga miyembro ng mayorya. Nagpasalamat naman si Senator Amy sa suporta na binigay ng DFA at mga embahada nung siya pa ang Foreign Relations Chair. Naway mas mapayabong ng susunod na chairman ang committee natin, alang-alang sa kapakanan ng Senado para sa sambayan ng Pilipino. May nauuso ngayong gamot na nakakapayat pero babala mga kapatid, ito isang prescription drug na para sa mga may diabetes at hindi dapat gamitin ng walang gabay mula sa doktor. Ang kwento dokumentado ni Zarina Guevara. Sa panahon ngayon, ang katawan ay hindi na lang basta pisikal na anyo ng katauhan. Isa itong imahe, isang proyekto, at para sa iba, isang puhunan. Malakas ang impluwensya ng social media sa kung ano ang modern beauty. Hugis bigas na muka, Barbie arms, matangos na ilong, at higit sa lahat, balingkinitang katawan. Kaya naman naglipa na ngayon ang mga produktong nangangako ng instant pampaganda, pampakinis, at syempre, pampapayat. Pati nga gamot na laan dapat sa mga may type 2 diabetes. Inaalok na ngayon na pampapayat, tulad ng tirzepatide. Madalas ay injectable na gamot na tumutulong na mapababa ang blood sugar ng tao. Kilalanin si Aqui Marie, 29 years old mula sa Cavite, na-diagnose na may type 2 diabetes noong 2023. Isang Tirze user. Bukod sa obese na ako, mataas pa yung sugar ko. Ang sugar ko umaabot ng 440. And then yung timbang ko 106 to 108. Nag-start akong mag-take ng Tirze. 1 month and a half, nag-normal na yung sugar ko. From 440, naging na siya, 85, 89, hindi na siya pumapalo ng 100 plus kahit na kumakain ako. Ayun po, tuloy-tuloy from 108, 106 kilos na nag-start ako. Ngayon po, 87 kilos na lang po ako.
Nito lamang September 2025, inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang isang klase ng tirzepatide para sa chronic weight management, para ito sa adults na may obesity o overweight at may diabetes. Siyempre, takot sila. Miski ako rin naman, takot ako nung una kasi nga ini-inject siya. Iniisip nila baka mamatay ako. And then, yun nga, hanggang sa nakita na lang namin yung effect na bukod sa pumapayat, nagiging healthy na rin ulit talaga ako. So, dahil doon, marami na rin akong friends na gusto nang gumamit ng tirzepatide. Naging kapansin-pansin nga ang pagbaba ng timbang ni Aki. Kaya may mga kakilala siya na nainganyo ring gumamit ng Tirze. Pero kung siya ang tatanungin, hindi niya inirerekomenda ito for aesthetic purposes lamang. Kung wala ka mang diabetes pero obese ka, pasok ka po gumamit ng tirzepatide. Pero kung dahil lang sa pagpapaganda, hindi ko po siya nire-recommend kasi marami rin pong risks sa health tong tirzepatide. Side effects naman po ni Tir sa akin, hindi naman po siya ganun kalala. Minsan parang masusuka or nasusuka talaga. And then diarrhea, hindi naman po siya natagal ng mga 1 week. Usually, 1 day lang po siya nagtatagal. And then, yun nga po, yung parang pagising mo sa umaga, parang pagod na pagod ka. Inain ngayon ng Tirze dahil bukod sa lunas sa diabetes, epektibo daw itong pampapayat. Ang problema, mas mabili raw ito sa mga gusto lang pumayat for aesthetic purposes. Kaya posibleng magkaroon ng shortage para sa mga pasyenteng nangangailangan talaga nito tulad ni Aki. Malaki po ang naitulong sa akin ni tirzepatide. Bukod sa, yun nga po, nag-lose weight ako from 2 to 3 XL, naging large na lang po ngayon. Tapos, pagdating po sa health talaga, ang laki na naging impact niya sa akin noon. Nagagamot ako para sa liver, para sa sugar. Parang halos araw-araw na inom ako. Pero ngayon, wala na. Tapos, bumabalik unti-unti yung confidence ko. Para man ito sa mga may sakit na diabetes, meron pa rin gumagamit dahil sa isang bagay na mas mahirap sukatin, ang pressure sa sarili at mapanghusgang mata ng iba. Susunod, DOT Secretary Frasco binanatan ni Senator Raffy Tulfo dahil sa manoy pagiging epal. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Bukod sa delikadong paggamit ng weight loss drugs kung walang gabay ng doktor, posibleng may epekto rin daw ito sa pananaw ng lipunan tungkol sa body image. Ang pagpapatuloy ng kwento, dokumentado ni Zarina Guevara. Hi guys! This is Mommy Jess again. At gusto niyo bang malaman kung paano ako pumayat from this? Aminadong tirzepatide user ang social media influencer na si Jessa. Para sa kanya, ang itsura ay hindi lang personal. Ito ay content, branding, at ang kanyang kabuhayan. Nagsimula siyang gumamit nito bago ang kasal niya noong Setyembre. Actually, wala sa akin nag-introduce. Nag-research talaga ako. Kasi DJ Chacha, lahat tinry ko. Option Z ko na. Pag wala, ito na yung gown. Gawa na yung gown ko eh. So, ayun, tinry ko yung keto, calorie, ano ba tawag? Yes. Saka yung mga herbal tea, lahat na. You started using it last year. Ilang kilo na nabawas sa'yo? From what at ngayon? Ilang kilo? Before, I'm not sure if correct ha, 83 or 84. And then now, I'm 65. So kahit anong gawin kong diet, since may PCOS ako, iba ang ng metabolism ko at iba ang perception ng katawan ko pag kumakain ako, hindi talaga ako papayat. Meron ka ba na konsulta na doktor and nag-ask ka ba if it's okay for you to take it dahil hindi ka nga diabetic?
Wala naman silang Walang walang gano'n. Ano sabi ng sister mo na pharmacist? If papunta na ako sa obese, and then kung ready naman ako kasi may side effects ng tirzepatide. Sa ilang mga pag-aaral sa weight loss drugs tulad ng tirzepatide, ang mga consumer daw nito ay nagkakaroon ng mataas na self-confidence at may pagbabago sa mood, sa tulog at energy levels habang bumababa ang kanilang timbang. Pero meron pa ring mga eksperto na nagbababala na ang ganitong hype ay pwedeng magpalala ng stigma at mas mag-ambag sa unrealistic standards ng social media. Because social media is shaping our minds. Na meron nga tayo, di ba, na FOMO effect, the fear of missing out, and parang mag-join ka sa bandwagon na, ay, lahat sila na-try na to, sige, na-try ko na din. Sa psikolohiya, may tinatawag na present bias, kung saan mas inuuna ng tao ang agarang benepisyo kaysa sa posibilidad ng panganib sa hinaharap. Magkano ang gastos mo per month? Around, I'm not sure with the exact price, but around 10 to 15,000. Per month? Per month, yes. Pero ngayon, meron na siyang nabibili sa iba't ibang... Yeah, meron pa nga parang 3,000, gano'n sa marketplace. Mura. Yes, and then hindi medical lang Hindi FDA approved. We're not sure. That's my last option. Gusto kong maging maganda sa wedding ko. Gusto kong pumayat. Gusto kong mag-iba yung lifestyle ko. Mas gusto kong ma-energize. Mas maging powerful. Kasi importante siya because of my wedding. Dahil sa wedding ko, hindi ako mag-sugarcoat. Totoo yun. Gusto ko maging maganda sa wedding ko. Gusto ko payat ako. Gusto ko pag binalikan ko to 10 years from now, ay, ang ganda ko, ang payat ko. Dagdag pa rito ang hype sa social media kung saan ang bawat before and after may kasamang papuri at validation. At bawat transformation ay rewarded ng maraming likes at comments. So part of what's happening now is because of the pressure of social media. You think kung bakit padami gumagamit ng Tierze? Dahil mas maraming tao ang nakikita na maraming sexy online kaya gusto rin nila yun for themselves. Yes. Is that a bad thing? There's a good and bad. Good kasi maraming magbabago ang lifestyle kung aanuhin nila ng tama. And bad dahil ganun na lang ba kadali ngayon ng mga gamot sa Pilipinas? Diba? And bad also dahil parang binibigyan natin ng emphasis na ito yung importante. Oo. Yung physical na nakikita natin. Walang masama sa kagustuhang pumayat, pero mahalagang malinaw ang dahilan, hindi lang dahil uso at hindi dahil lang sa pressure ng social media o ng mga tao sa paligid. Kung may pipiliing paraan, gawin ito dahil gusto at handa sa posibleng epekto, maganda man o hindi. Dahil ito ay desisyon para sa sarili, hindi para maging pleasing sa mata ng iba, kundi para sa katawang ikaw lang ang may kontrol at may desisyon. Zarina Guevara, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Sa ibang balita, sinusulong ni House Majority Leader Sandro Marcos ang no work, no pay sa mga mambabatas. Sa panukalang batas na inihain ng Presidential Son, papasahurin ng mga miyembro ng Kongreso depende sa kanilang attendance. Papayagan naman ang pag-absent ng mga mambabatas kung may sakit o official business. Layon daw ng panukala na tiyaking nagagastos ng tama ang pondo ng bayan. Sinita ni Senator Raffy Tulfo ang umano'y pagpopromote ni DOT Secretary Cristina Frasco sa kanyang sarili. Ayon sa senador, puro mukha ng kalihim ang makikita sa mga magazine, billboard at social media post. Dagdag pa ni Tulfo, parang vlogger umano ang asta ng kalihim. Depensa naman ni Secretary Frasco, sanay siyang nagtatrabaho sa labas bilang dating mayor sa Cebu. Pero handa raw siyang tigilan na ang pagpunta sa iba't ibang tourist destination kung kailangan. I'm very sorry, Secretary Frasco. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. It is the pleasure of the Senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same. We can take that into serious consideration. Of course, ma'am, you can visit. Why not? Yeah, I would even... People will appreciate you going there so that makita mo on the ground kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangang gawin, etc.
But what we're saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Samantala, tinalakay din sa pagdinig ng Senado ang napakamahal na pamasahe sa eroplano. Naungkat sa pagdinig ang problema sa infrastruktura at seating capacity ng mga eroplano. Those destinations that are using turboprop aircraft, those are the more expensive. Yun yung mas mahal na airfare, no? Is it because the turboprop aircraft are more expensive to operate? Use of turboprop aircraft is more expensive, generally speaking, not just because of the aircraft efficiency, but also because the airlines cannot always fill up the capacity of 72 seats because of various weather conditions when you operate to airports with limited runway or runway restrictions. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.